Thank you for the good music. I hope yung mga nasa Google Meet at nasa FB Live, nandyan pa rin po kayo. Hindi kayo napaalis ng music. Amen. Delikado Amen to. po, Tati. Alright, tuloy-tuloy na po tayo. Basahin muli natin yung ating text. Ano nga yung ating text? Matthew chapter 16. Alright, let's read it. Okay, babasahin ko na lang para makatipid tayo ng time. Babasahin ko na lang yung dalawang talata in verse 17 or starting in verse 15. The Bible says, He saith unto them, Whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. And I will give you the keys. I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Tayo po sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami, nagpapasalamat. Muli niyo po kaming binalik sa bahay-sambahang ito upang sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa inyong presensya, Panginoon. At ganun din po salamat sa presensya ng inyong mga anak. At ganun din po ng aming mga first-time visitors. I pray na patuloy po kaming bigyan ng bukas na puso at isipan, maging handang sisidlan ng iyong mga banal na salita. O Diyos, kayo po ang magsalita sa kalagitnaan po namin at abutin mo po ang pangangailangan po namin spiritually. O ano mang pangangailangan ng iyong mga anak, O Diyos, abutin mo sa gabing ito. O God, salamat po. Pagpalain mo po ang aming pastor, Pastor Hill, Pastor Ed, at mga pastors na galing po sa aming mother churches na ito. Patuloy pong pagpalain at gamitin pa ng Diyos maging daluyan ang pagpapala sa mga taong nakapaligid po sa amin, sa kanya-kanya po naming areas of responsibility. O God, maraming salamat po, Panginoon Diyos. Pangunahan po kaming patuloy sa gabing ito. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. At salamat po, ibinabalik po namin ang kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. At patawad muli sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Kaya kayong mga may hika, na mga bata o kahit matanda, huwag yung alisin yung face mask nyo. Kasi dito po ay pinagpapala po kami dito ng alikabok. Kaya pansinin mo, kapupunas mo lang ng table, maya-maya alikabok ulit. Ibig sabihin, paikot-ikot lang yung alikabok niyan. Kaya huwag yung alisin yung face mask. Maganda yan, makakatulong po sa inyo yan. Hayaan nyo nang ako lumanghap ng alikabok na yan. Handa na po akong mamatay para sa inyo. Parang natuwa kayo dun, Right? Naalala niyo ba yung pinag-uusapan natin? Anong sabi ko? Anong title ng ating pinag-uusapan? Who is Christ? Who is Christ then? Sa unbelievers, He is ignorantly unidentified. Naalala niyo? Pero sa mga believers, He is the Messiah. Naalala niyo na? And then the third and last, parang di tayo gabihin. Christ established the church. He established the church. Sabi niya sa verse 17, And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou. Alad ka, Simon Peter, Simon Bar-Jonah, kasi hindi ito inireveal sa iyo sa pamamagitan ng flesh and blood, sa pamamagitan ng laman.
but by my Father which is in heaन. Kundi sa pamamagitan ng Diyos Ama na nasa langit. Kaya nga sabi niya, and thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Christ built His own church. He established the church. Who is Christ? He established the church. He is the one who established the church. Amen. Napalad si Pedro na nireveal sa kanya kung yung identity ng Panginoong Jesucristo. Pero hindi nyo ba naiisip mga kapatid na mapalad tayo na naunawaan natin kung sino ang nag-establish ng church natin? At kung hindi nyo pa man naunawaan gaano, may babasahin tayong mga talata para maunawaan nyo kung bakit naniniwala tayo na ang church na itinatag ng Panginoong Jesucristo, it must be the Baptist Church. No? It must be the Baptist Church. There was a man sent from God whose name was John. No? Ang trabaho ni John ay para mag-preach ng gospel, mag-preach for the kingdom of God is at hand. Ang ipinipreach niya ay gospel na. Yung darating na Messiah na siyang imamamatay at muling mabubuhay. No? Ipinipreach niya na ang Panginoong Jesucristo. He preached repentance in the same repentance na pinipreach natin ngayon. Repentance is simply means changing of mind. Just change your mind towards the Lord Jesus Christ. Because during those times, maraming hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo. No? Pero nung nandito na ang Panginoon, in-establish na ipinakilala na ni John the Baptist si Jesus Christ sa publiko, at yung kanyang mga disciples na kanyang nabaptize, naging disciples ng Panginoong Jesucristo, and then in-establish niya yung church. Sabi niya sa Luke chapter 6, basahin natin. Mula sa mga disciples ni John the Baptist na naging disciples ng Panginoong Jesucristo, mula doon sa mga disciples na yun, ay pumili siya ng 12 apostles. In Luke chapter 6, nawawala yung Luke ko. Luke chapter 6, in verse 12. The Bible says, and it came to pass in those days that he went out into the mountain to pray, and continued all night in prayer to God. And when it was day, he called unto him his disciples, and of them he chose 12, whom also he named apostles. Mula sa mga disciples ni John the Baptist, ay kumuha siya ng 12 apostles, then inorganize niya yung church. The first preacher, the first pastor of the Baptist church is no other than the Lord Jesus Christ. No? Maging ang Panginoong Jesucristo na nasa flesh siya, ay naging Baptist siya. Bakit? Nabaptize siya ng Baptist preacher. Kaya kung mag-organize man siya ng church, it must be the Baptist church. Amen? So kaya nung inorganize na ng Panginoong Jesucristo yung church, in 1 Corinthians chapter 12, para masundan niyo po, 1 Corinthians chapter 12, maunawaan niyo yung church na in-establish ng Panginoong Jesucristo para hindi tayo pachamba-chamba. 1 Corinthians chapter 12. Sabi niya sa verse 27, now ye are the body of Christ and members in particular. We are, yung sinasabi ni Apostle Pablo, the church at Corinth. And God had sent some in the church, first apostles, from disciples, nag-organize ang Panginoong Jesucristo at naglagay siya ng officers na tinawag niyang apostles. Then, first apostles, secondarily prophets, third teachers, after that miracles and gifts of healing, helps, governments, diversities of tongues. And then makikita nyo, pagdating sa Ephesians chapter 4, Ephesians chapter 4. Ephesians, umpisa na natin sa chapter 2, in verse 20. Ephesians chapter 2, in verse 20.
and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth into an holy temple in the Lord, in whom ye also are built together for an habitation of God through the Spirit. So nakita nyo, the church, ang church na itinatag ng Panginoon ito ay hindi yung building, kundi yung tao. Mula sa disciples, gumawa siya ng 12 apostles, then sabi niya some prophets, and some teachers, and some pastors, sabi niya sa chapter 4. Chapter 4 ng Ephesians. Starting in verse 11. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Makikita natin na yung tinatag ng Panginoong Jesucristo yung church, first, yung may apostles, gusto ko lang pong maunawaan natin, yung apostles, sa panahon natin ngayon, ay walang successor ang mga apostles. No? Ibig sabihin, ang the last apostles is the apostle Paul. Si Apostol Pablo yung last apostles. No? Mula sa 12 apostles, nalaglag si Judas. Then, inelect nila si Matthias, pinalit sa 12. Then, si Pedro na, si Paul na ang last apostles. No, wala nang successor ang apostles. Kaya kung meron man nagkiklaim na apostles sa Davao, false apostles na po talaga yun. At ang masakit nga din, hindi na siya apostol ngayon. Appointed na yon, appointed son of God. Kaya maganda, maunawaan natin yung ating Biblia. So wala nang apostles, makikita mo dyan, some apostles, sabi dyan, some prophets. Of course, pag sinabi prophets, literally mean a preacher. No? In the church, we have a lot of preachers. Pero sa Old Testament, yung prophets is nagpo-prophesy ng mga bagay na darating o mangyayari pa lang. Pero hindi na natin kailangan ng prophets na yun na nagpo-prophesy kasi lahat ng mangyayari at nangyari na ay naisulat na sa Biblia para sa ating example. At yung mangyayari pa ay naisulat na rin sa Biblia for a prophecy, yung mangyayari sa mga susunod na panahon. So hindi na natin kailangan ngayon ng prophets na magpo-prophesy. But the evangelists, sabi niya, some are evangelists. Of course, yung evangelists ay kailangan pa natin yun. Kung tutuusin tayong lahat ay evangelists. Because we're winning people for the sake of Christ. We're winning people for Christ. Amen. And some pastors, and sabi diyan, I will give you a pastor according to mine heart. O ang natirang under shepherd na wala na ang Panginoong Jesucristo, siya yung pastor, but still siya yung head of the church. He must be the head of the church, and the pastor na inilagay niya sa church is the under shepherd, the overseer. Siya yung nagpapastor sa kanila habang sila nandito sa ibabaw ng lupa. So iisa lang ang pastors, hindi maraming pastors sa loob ng church. No? Naniniwala pa rin tayo sa theocracy na ang nagro-rule sa church ng Panginoong Jesucristo. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. It must be God. It must be God. So tuloy natin yung pagbasa. Sabi niya sa verse 14, and we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. But speaking in truth and love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ, for whom the whole body fitly joined together and compacted by that which
every joint supplying according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. So nakita nyo, yung lahat ng miyembro, they were fitly joined together. Fitly joined together. Kaya nga sa church, organized church ito. It is an organized assembly. It must be an organized assembly of the Lord Jesus Christ. This is the church of the Lord Jesus Christ, and it must be the Baptist church. Kaya yung church na yan ay meron talagang standard. May sinusunod na pattern sa Biblia. Merong standard na sinusunod. At ang standard na yan, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. He is our banner. He is our standard. Amen. Christ established the church. Who is Christ? He established the church. He is the Messiah and He established His own church. Amen. Hindi ba kayo masaya na kayo nasa church ng Panginoong Jesucristo? Kaya yung napupunta sa church ng Panginoon na merong matinong isip, nananatili. Ulitin ko yun Yung Kristiyano na napunta sa church ng Panginoong Jesucristo, pag nakarating sa church ng Panginoong Jesucristo, mananatili siya. Bakit? May matinong isip Pastor, ibig mo ba sabihin yung hindi matino, nawawala dito? Hindi ako nagsabi niyan, kayo. Pero yun lang naman maliwanag na nasa tamang church ka, nasa tamang assembly ka. It must be the assembly that established by the Lord Jesus Christ. Tapos iiwanan mo ng ganun-ganun na lang for some reason. Meron bang mas mahalaga sa ministry ng Panginoong Jesucristo na pinagtiwala sa church? Of course not. Wala. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, Apostle Peter, in 1 Peter chapter 2, 1 Peter chapter 2, in verse 4, to whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious, ye also as lively stones are built up in a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Alam niyo, nakita niyo yung kung gaano lahat tayo ay merong papel sa church na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Yung church na ito ay binilt ng Panginoon spiritually. Sabi ko nga, hindi ito yung nakikita natin na building, church building yun. But the church ay yung mga spiritual na tao. Yung mga tao ng Diyos. Pinagsama-sama niya sa kanyang katawan. Of course, hindi perfecto ang church. There's no such a perfect church. Walang perfectong church. Pag nakarating ka sa isang church at nakita mo perfecto, walang kapintasan, nako, delikado. Umalis ka dyan. Oo. Kasi sisirain mo yan. Kala ko nakakatawa yun. Medyo mabagal yung nyo. No? Kasi there's no such perfect church. Walang perfect church. Kasi ang church ay kalipunan ng mga mananampalataya na mula sa pagiging makasalanan ay iniligtas ng Panginoon at pinagsama sila sa katawan ni Kristo. At meron silang kanya-kanyang papel na ginagampanan. Pero yung mga membro na yan ay meron silang sinful nature, may old sinful nature. At yun yung kadalasan ini-stir up ng diablo, yung kaaway ng Diyos para sirain yung mga membro ng church. Pero ang kagandahan dun, nung tinatag ng Panginoong Jesucristo ang kanyang church, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Hindi makakapanaig anumang gawa ng diablo. Siya yung pinakamatibay na establishment na inaitatag sa ibabaw ng lupang ito. Yung family madaling isirain ng diablo. In fact, kaya nga maraming broken families ngayon. Amen. Yung government kayang papagsakin ng diablo. But the church
Yung sinabi ng Panginoon, even the gates of hell shall not prevail against it. Yung church ay tuloy-tuloy, may perpetuity. Bagamat ito'y pinag-uusig, persecute during the first century, pinag-scatter the abroad, but yung church itself ay nananatiling buhay at totoo. Hindi nagiba, hindi natalikod ang church, hindi nag-backslide. Merong mga backsliders sa church, pero in the church itself, hindi nag-backslide. Yung membro lang, yung ibang members. Pero karamihan sa membro ng First Baptist Church ay mga faithful members. Kaya nga ganoon na lang kabilis ang growth ng church sa Book of Acts. Nakita nyo yung nag-multiply? Nag-multiply. Bakit maraming faithful members na nagsishare ng gospel? Kaya nga nang dumadami na sila, na-alarma yung Roman Empire, kaya persecute sila. Kaya sila nag-scatter the abroad. And those were the Baptist people. Those were the Baptist people. Believe it or not. But my Bible tells it so. I-trace back mo kung anong church, kung saan meron ka mang church na pinabibilangan ngayon, i-trace back mo, kung may trace back mo yan pabalik sa Jerusalem. Ang church ng Panginoong Jesucristo ay in-establish niya sa Jerusalem. Dapat matrace back natin yun. And we can trace it in our church. Kaya nga hindi tayo naniniwala sa split church. Yung split church, mawawala yung perpetuity, mawawala yung tuloy-tuloy na authority. Yung bawat organized church ay meron niyang blessing, meron niyang authority na galing sa sending church niya. Pero pag nag-split ka dyan, inewan mo na yung mother church mo, ang tawag sa'yo, split church. Mawawala ngayon yung authority mo. O nasan ka kukuha ng authority? Magpapa-adapt ka kung kani-kanino. Kaninong authority kaya yun? So kaya napakahalaga na maunawaan natin yung church na in-establish ng Panginoong Jesucristo. Maunawaan natin kung sino ba talaga si Kristo. Hindi lang siya yung Messiah, but He is the one who established the one true church. There must be one true church in this planet Earth. Dapat isa lang. Hindi dalawa, hindi tatlo, isa lang. Kaya kung nagdaduduta ka pa sa pagiging Baptist mo, mag-isip-isip ka, kapatid. Think about it. Ha? Kaya napakahalaga maunawaan natin yung ating Biblia. Who is Christ? He's not only the Messiah. Sa unbelievers, he ignorantly unidentified. But for the believers, He is the Messiah. He is the one who established the church. And it must be the Baptist church. Amen! Ayoko sanang sumigaw, kaya lang, nanggigising lang po ako. Number 4 and last. Tapos na po tayo. Who is Christ? He is the final authority. Sabi niya sa verse 19 ng ating binasang talata, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Biruin mo yun. Kaya ko sinasabing siya yung final authority. Paano nangyari? Siya may hawak ng susi ng langit, ng kingdom ng kalangitan. Ibig sabihin siya lang talaga yung final authority. In fact, sinabi niya yun eh. Di ba? Sabi niya, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on the earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose in earth shall be loosed in heaven. Christ must be the only authority who has the power to give the keys
of the kingdom of heaven. Amen? At ang susi ng kaharian na yan ng langit, yun ang Tagalog transliteration na eh. Yung susi ng kaharian ng langit ay inaibigay na sa atin. Do you believe that? Do you believe that? Amen? Kasi yung susi na yan ay yung gospel. Yung susi na yan, yung gospel na yan, nakapackage yan sa Great Commission. Basahin natin yung Great Commission. Matthew chapter 28. Alright? Starting in verse 18. The Bible says, "And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth." He is the final authority. Kaya pagkatapos niya sabihin niya, kinimisyon niya yung kanyang yung kanyang church, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world." Amen. He is the final authority. Who is Christ? He is the final authority. Amen. That's the key for the people to enter into the kingdom of heaven. And if you've been born again into the kingdom of God in this earth, kung ikaw ay na-born into the kingdom of God, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. No, kung ikaw ay ipinanganak ngayon sa kingdom ng Diyos, automatic ikaw ay residente ka na rin ng langit. Are you listening? Kung ikaw ay pinanganak na, kung saved ka na sa gabing ito, automatic ikaw ay kasama na sa residente ng kalangitan. Tagalangit na tayo, kapatid. Ha? Para yun sa lahat ng sumampalataya sa pero ang good thing sa atin, tayo yung establish ng church, in-establish ng Panginoong Hesus Kristo na church niya, my church. We are the organized assembly built by the Lord Jesus Christ, organized by the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya nga kapatid, nasa atin yung final authority. All we need to do, yung final authority natin, yung final authority natin ay ang Panginoong Jesucristo, at yung final authority na yan, binigyan tayo ng authority, dinelegate sa atin yung authority, kinomission tayo, tinatawag natin Great Commission. The Great Commission, nung kinomission tayo ng Panginoon, nasa atin ngayon yung susi ng mga tao para sila ay tanggapin sa kingdom of heaven. They need to be born again. At yan yung pinipreach natin, the gospel of the Lord Jesus Christ. People must be born again. They need to believe the Lord Jesus Christ. They need to accept the Lord Jesus Christ. Walang ibang daan patungo sa langit kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen. Si Jesus Christ ang tanging daan patungo sa langit. People need to get saved. That's why we need to spread the gospel. We have the authority from our final authority. Amen. We are commissioned by God to spread His gospel. People need to hear that. Ang tao ay kailangan nilang mapakinggan yung gospel na ito. Amen. Bago nila para maunawaan nila yung pagka-Mesaya, pagka-Kristo ng Panginoong Jesucristo, kailangan may mapakinggan sila ng mga ngaral. Kaya nga sabi sa Romans chapter 10, paano sila mananampalataya kung wala namang mga ngaral? Because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay nagpapasimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya kung hindi ka makikinig? Kung tulog ka, kapatid!
makinig. Para ma-build ang pananampalataya. Ang pananampalataya nagsimula sa pakikinig at ang pagpaglago sa pananampalataya ay patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag nating tulugan yung salita ng Diyos. Amen. Who is Christ in you? Who is Christ in us? Brethren, we have the key. Nasa atin ang susi para ang tao ay makapasok sa langit. Para mapabilang sa kingdom ng Diyos. Amen. Kaya nga kinakailangan nating i-spread, i-share yung gospel. Yung hindi lang makakapag-share ng gospel, yung mga unbelievers, yung sa first verses na binasa natin, yung mga ignorante sa Panginoong Hesukristo, but you're no longer ignorant of the Lord Jesus Christ. Amen? Hindi na tayo ignorante sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Amen? Sigurado tayo na sa sinasampalataya nating Diyos, hindi siya tao lang, kundi siya Diyos na nagkatawan tao. Siya yung nagligtas sa atin sa apoy ng impyerno at ang lahat ng tao ay kinakailangan niyang mapakinggan. Yan yung trabaho ng church, and we are the church. The chosen bride of Christ. Amen! Kapatid, sino na nga ba si Kristo sa'yo? Ignorante ka pa rin ba sa Kanya? Ha? O kilala mo na siya bilang Messiah, the Anointed One. Ha? The Savior. Ha? Kilala mo na ba talaga siya? Kilala mo ba siya na siya yung nag-establish na church na kinabibilangan mo? Ha? Kung saan ka nakabilang na church ngayon, maaaring hindi ka member ng church na ito, saan ka members? Yung church na ba na pinakinabibilangan mo yun, yan ba talaga yung in-establish na church ng Panginoong Hesukristo? Amen? And don't forget, He is the final authority. The Lord Jesus Christ is our final authority. At siya yung nagbigay sa atin ng Great Commission. Siya ang nagsabi sa atin, go and preach the gospel. Go and preach the gospel to every creature. Just keep on preaching. Just keep on teaching people. Yan yung trabaho natin as a church. Buti nga ngayon kahit hindi ka pumunta sa church, sabi ko nga yung ating mga kapatiran sa Taguig, hindi na sila nakakalabas para mag-soul winning. Ang soul winning lang nila online, pero mas marami silang nawiwin at maraming nadadagdag sa church, sa kingdom ng Diyos. Kaya walang dahilan para tayo ay matanikalaan. Ano ba yun? Matanikalaan. Masuppress. Mabind. Mapigilan para tayo ay hindi makapag-akay ng mga kaluluwa. Amen. There's no reason para tayo ay mapahinto ng kaaway. We are the church. We fully understood the Messiah. Amen. We fully understood that our church was established by the Lord Jesus Christ. Amen. And we fully understood that He is our final authority. Amen. Who is Christ in you then? Sino mga talaga sa si Kristo? If He is your final authority, sabi ko nga kanina, sinusunod mo na ba siya? Ha? Sinusunod mo na ang Panginoon sa buhay mo? Kung unawaan mo talaga yung ating pinag-uusapan, salita ng Diyos patungkol sa Panginoong Hesukristo, sinusunod mo na ba ang Panginoong Hesukristo? Kapatid, kung ikaw man na nakikinig ngayon, hindi mo pa sigurado na ikaw ay pupunta sa langit pag ikaw patay, isa lang ang susi. Tanggapin mo lang si Kristo. Hindi yung Baptist Church. Hindi ka kayang dalhin sa langit ng Baptist Church na ito.
Si Kristo lang ang tanging daan patungo sa langit. Sabi ng Panginoon kay Tomas in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. The only way to heaven is no other than the Lord Jesus Christ. Yung church niya ay ginagamit niya lang instrumento para makilala mo si Kristo. You need to believe the Lord Jesus Christ. Accept Him as your Messiah, as your Lord and personal Savior. Accept Him today. Accept Him tonight before it's too late, brethren. Kung hindi mo patiyak ang langit, kung tatanungin kita ngayon, pag ikaw ba namatay ngayong oras na to, tiyak mo pupunta ka sa langit. Kung hindi pa, tanggapin mo lang si Kristo at matitiyak mo yung langit. At kung hindi mo sigurado mamaya makipag-usap ka kung sino nag-imbita sa iyo at paulit mo sa kanya yung gospel na sinare niya sa iyo. Just believe. Accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Amen. Christ is the only reason for this season. Amen? Do you believe that? People who do not know the Messiah, the one who established the church and the final authority, those are ignorant people. Do you believe that? Sila yung mga ignoranting tao. Kung hindi nila kilala ang Panginoon at ang pagkakakilala nila sa Panginoon ay isang tao lang, isang maliit na Diyos lang, sila po yung mga ignoranting tao. Kinakailangan nilang magbasa ng Biblia, kinakailangan nating ipakilala ng personal ang Panginoong Hesukristo sa kanila. Amen. Ignorance of the Bible, of course, is ignorance of Christ. I hope you do believe that. And ignorance of Christ is ignorance of faith. Pag ignorante ka sa Panginoong Hesukristo, ignorante ka sa pananampalataya. Kung meron ka mang pananampalataya ngayon, sabi mo, membro ako ng isang iglesia, meron akong pananampalataya, pero nineneglect mo ang Panginoong Hesukristo, sinasabi ko sa iyo, kapatid, nagkakamali ka ng pananampalataya. Because ignorance of Christ is ignorance of faith. Merong totoong pananampalataya at may hidwang pananampalataya sa Biblia. Pag-aralan po natin yung ating Biblia. And the last, ignorance of faith will just lead you to a miserable life. Yan po yung mensahe namin kagabi. Kinote ko lang. If we are ignorant of the faith, ito yung maglilid sa atin sa miserableng buhay. Sabi ko nga kung ikaw ay nasa kama na, naunawaan mo kung ikaw ay nasa kama na, hindi mo gugustuhin bumaba sa sahig. Kung yung kama mo may kutsyon, may unan, ay iwanan mo yung kama para matulog ka sa walang sahig o sa walang banig. Of course, hindi mo gagawin yan. Ha? Kaya nga, kung tayo ay nagtitiwala kay Kristo, yun yung pananampalataya. Pagka hindi tayo ignorante sa Panginoong Hesukristo, dapat tayo ay may tamang pananampalataya. Kasi sinasabi ng Panginoon na walang imposible sa Kanya. Kaya sabi niya sa Panginoon, sabi niya sa Kanyang mga pinagaling na may sakit, yung may anak na merong patay na anak, naniniwala ka bang mabubuhay ito? Maniniwala ako, Panginoon. Then sabi niya, mangyari sa iyo ang ayon sa iyong paniniwala. Mangyari sa iyo ang iyong pananampalataya. Kaya nga dapat hindi tayo ignorante sa Panginoong Hesukristo. At pag nawawala yung ating pananampalataya, kapatid, samantalang matagal na tayong Kristiyano, matagal na natin kilala ang Panginoon, pero nawawala pa rin ang pananampalataya natin, sinasabi natin, ignorante talaga ako sa Panginoong Hesukristo. Hindi dapat ganon, kapatid. Because ignorance of Christ will lead us to a miserable life. Ignorance of faith will lead us to a miserable life. Ignorance of Christ is ignorance of faith. No? Kapatid, I hope na unawaan niyo po yung pinag-uusapan natin. Sino ngayon si Kristo sa iyo? Kilala mo na ba talaga personal ang Panginoon Hesukristo sa buhay mo? Then bakit nagpapasaway ka pa kay Kristo?
Yayamang nagsuko ka na ng buhay mo sa Panginoon, full-time in the ministry, bakit lalabas ka pa? Anong hangin ang nagtaboy sa iyo papalabas sa kalooban ni Kristo? Anong masamang hangin? Ha? Di ba nangangahulugan lang na yan ay kawalan ng pananampalataya kay Kristo? Akala ko ba kilala mo na si Kristo? Bakit ka inalis sa gawain ni Kristo? Ha? Akala ko ba kilala mo na si Kristo? Kaya ka nag-enroll sa Bible School. Gusto kong mag-enroll sa Bible School. Gusto kong matuto ng salita ng Diyos. Gusto kong babalang araw maging pastor. Kaya ako mag-aaral sa Bible School. Gusto kong matapos ito. Kapatid, anong ginagawa mo? Sumusunod ka ba kay Kristo? O pinaglalaroan mo, gusto mong paglaruan yung Bible School? You cannot market sin, brethren. Ha? Hindi mo pwedeng pagsamahin. You cannot serve two masters at the same time. Hindi ka pwedeng na kay Kristo at the same time na kay Belial. Si Kristo lang. Kung si Kristo lang. Kung si Satanas, doon ka kay Satanas. Huwag mong nidadamay si Kristo sa kasatanasan mo. Sisirain pa natin yung testimony ng Panginoong Jesucristo. Di ba? Nakakahiya yun, kapatid. Kala ko ba kilala na natin si Kristo? Sino ba talaga si Kristo sa'yo? Ha? Sino ba? Panginoon ko po at tagapagligtas. Sinusunod mo ba yung Panginoon mo? Yun lang. Yun lang po. Di ba? Hindi na tayo makapag-amen? Amen. Silently na lang, amen, Pastor. It's me. Preach to me, Pastor. Amen. Young people, you better listen. Nasa tama na ko yung lugar. Nasa kama ka na, huwag ka nang bumaba sa sahig. Ha? Kung meron ka man nakikitang kahirapan, parang mahirap, sige lang. Pinasok mo na rin lang yung ministry, panindigan mo na yan, i-enjoy mo yung ministry. In fact, wala ka sa ministry o nasa ministry ka, mahirap ang buhay sa ibabaw ng lupang ito. Pero ang kaganda nung kahit naghihirap ka, pero alam mo na ikaw nasa kalooban ni Kristo, alam mo hindi ka iiwan ni Kristo. Iwan ka man ng iyong kamag-anakan, iwan ka man ng iyong tatay, ng iyong nanay, ng iyong mga kapatid, ng iyong mga kamag-anak. Pero si Kristo kailanman hindi ka iiwan, kapatid. In fact, pinatunayan niya yan sa cross. Kung tutusin, pwede naman siyang tumawag ng anghel sa isang salita lang i-rescue ang Panginoon Hindi niya kinakailangan mamatay sa krus kasi walang pakasalanan ng Panginoon. Kasalanan natin yun, kapatid, kung bakit napako ang Panginoon sa krus. Tapos ngayon, nilinis na tayo ng Panginoon, niligtas na tayo ng Panginoon at inilagay na tayo sa tamang lugar. Ngayon pa ba tayo magloloko sa kasalanan? Lalaruin pa ba natin yung kasalanan? Hanggang ngayon, hindi mo maisuko-suko yung TikTok na yan. Hindi mo maisuko-suko yung ML na yan. Hindi mo maisuko-suko yung girlfriend mo na yan. Ha? Anong klase? Hindi mo maisuko yung boyfriend mo. Anong may bibigay sa'yo niyan? Anong may papangako sa'yo? Kaya ka bang pangakuan yan tulad ng pangako sa'yo ng Panginoong Jesucristo? Of course not. Kapatid, tingnan nyo. Sabi nga ni Pastor, kung ikaw, young people, young men, kung ikaw ay mahilig sa anong tawag dito? Yung isdang nahuhuli sa pamamagitan ng uod. No? Anong tawag doon? O kung mahilig ka mamingwit. Pain, tama yun. Ay, sima, tama din lahat yun. Tama lahat yan sinasabi nyo. Pero hindi yan ibig ko sabihin.
Yung nahuhuli sa sarili niya, yung mahilig lang sa uod, mahilig lang dun sa bulate. Na, ito tingnan mo mabuti. Matino ka naman sana. No? Tapos kukuha ka ng isang tao na hindi matino. Saan ka dadalhin ng taong hindi matino? Sa hindi katinoan. Di ba? Kung sino yung kasama mo, magiging ganun ka. Kaya nga, yung humahasa sa tao, ay yung mga taong may wisdom. Iron sharpeneth iron, sabi ni Solomon. Kaya kung gusto mong mahasa bilang Kristiyanong may wisdom, sumama ka dun sa mga Kristiyanong may wisdom. Pag sinamaan mo yung mga dati mong kasama na unbelievers, yung hindi naniniwala sa standard mo, saan ka dadalhin niya? Sa kawalan ng standard. Kaganda. Meron ba namang matinong tao na papatol sa hindi matino? Hindi matino yun. Hindi matino pag pumatol ka sa hindi matino. Parang simple lang yan, para kayo nakipag-away sa abnormal. Kung matino ka, hindi ka makakipag-away sa abnormal. Alam mo na ang abnormal eh. Tapos ikaw matino ka, papatol ka sa hindi matino. Young people? Are you listening? Papatol ka sa hindi naniniwala sa Biblia mo. At ang layunin lang yan, instrumento yan ng diablo para alisin ka sa kalooban ng Diyos. Kaya nga kailangan mo ng wisdom, kapatid. At magbibigay sa'yo ng wisdom, yung mga taong may wisdom. Of course, salita ng Diyos ang magbibigay sa atin lahat ng wisdom. Amen. Kaya kapatid, bago mahuli ang lahat, isuko mo ang buhay mo sa Panginoon ng buo. Huwag kang mag-reserve para sa sanglibutan. Dahil ang sanglibutan walang magandang pangako sa iyo, kapatid. Walang maipapangako sa iyong maayos ang sanglibutan. Amen. Si Kristo lang ang merong tamang pangmaayos na pangako sa iyo. Merong maliwanag na plano sa iyo ang Diyos. Amen. Kapatid, maniwala ka na sa akin before it's too late. Habang may panahon ka pa, maniwala ka na bago pa mahuli ang lahat. Kung ikaw man maagang nabe-burnout dahil mahal ka ng Diyos. Kung nabe-burnout ka sa kasalanan mo dahil mahal ka ng Diyos, ayaw ka ng Diyos na pumalaot sa kasalanan. Kaya isuko mo na yan, girlfriend mo na yan, o boyfriend mo na yan, yung TikTok na yan, yung ML na yan, yung sugal na yan, yung inom na yan, yung sigarilyo na yan, yung bisyo na yan, yung drugs na yan, yung mga barkada mo na yan, isuko mo yan sa Panginoon. The last question. Who is Christ in you? Sino na nga ba si Kristo sa iyo? Kung naunawaan mo lahat ng pinag-usapan natin mga puntos, hindi mo lolokohin si Kristo. And besides, hindi mo naman maloloko si Kristo. Ang niloloko mo sarili mo. Makipaglaro ka sa kasalanan, hindi mo maloloko si Kristo. Ang niloloko mo sarili mo. Bakit? Ikaw naman ang magsasuffer ng kasalanan mo, hindi naman si Kristo. Hindi naman yung mga kapwa mo Kristiyano, ikaw na gumagawa ng kasalanan kay Kristo. Amen. Kaya wag natin laruin ang kasalanan, kapatid. Wag natin laruin yung kasalanan! Makinig kayo, mga young people! This is the message for you. Kung nahihirapan kang isuko yung TikTok na yan, pag titiktokin kita dito maghapon kung gusto mo. Kita mo, at least si Brother Angelo, dyan yan na ibulalas yung kanyang dancing skill. Pwede ka naman dito eh. Lahat ng gusto mong gawin, pwede mong gawin dito. Just for fun. Na makita mo lang ganyan yung sa sanlibutan.
Pinagtatawa-tawa na natin kasi nagpapasaya lang tayo ng tao eh. Pero hindi yan yung totoong buhay natin. Ang buhay natin, yung na kay Kristo, yung sumusunod kay Kristo, yung Kristiyano na mayroong burden sa mga lost souls. Lost souls na nga, sasamahan mo pa sa kalukuhan. Eh dahil lalong malulos yan. Imbis na mawin mo kay Kristo, di papunta sa impyerno yan. Amen. Kapatid, young people, listen. Huwag niyong laruin ang kasalanan. Hindi ka sasantuhin ng kasalanan. Ha? Huwag. Kapatid, never. Kasi ikaw lang masasaktan. I hope the message is clear. Amen? Palagay ko, okay na yon. Gusto niyo pa ba? Hirit pa kayo? Sa pangtalata? Sapat yun. I hope nakilala na natin si Kristo sa maiksing panahon ng pag-aaral natin sa buong maghapon. Kung hindi mo pa nakilala ang Panginoong Kristo sa pag-aaral natin, pumunta ka sa akin personal at lalo pag-aaralan pa natin patuloy ang Panginoong Kristo. O tuloy-tuloy ka lang umaten sa church na ito at patuloy mo makikilala si Kristo sa buhay mo. Amen. Manood ka ng ating The Key to Success every 6 o'clock in the morning. Doon nagtuturo patungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Amen. I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Nagilang Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa natapos po namin yung pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. I pray, O God, please, palaguin mo ito sa puso at isipan ng bawat nakapakinig. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwaltian sa inyo. In Jesus' name, I pray. Amen. Kung sa bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi tayo lumapit sa altar at pakipag-usap tayo sa Panginoon? Why don't you come kneel down and talk to God? Let's talk to God this evening.